nako, eto na mga kaubayan ang bilis ng karma ha. Dito po kay Luestro. Korte sinibak si Luestro, nasampulan ni Guansona, tanggal lisensya. Nako, iyak na. Yan po ang ating alamin mga kaubayan patungkol po sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga karibin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Eto, Luestro, pagdinig sa impeachment laban kay BP Sara Duterte hindi titigil. Kahit nakabakasyon ang Kamara. Aray ko, ang sisipag. Ang sipag naman mga kaubayan. Formal nang nag-adjourn ang Kamara at magsasagawa ng 6 na linggong session break simula March 18. Ngunit hindi nila titigilan ang mga pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Luestro. Aba, grabe ang sipag. Parang nabigyan ng napakalaking bonus na empleyado. Diba? Pag yung empleyado mo, binigyan mo yan ng napakalaking bonus. Diba? Ay talagang magsisipag yan mga kababayan. Magkano kaya ang nabigay kay Luestro para maging masipag sila? Or magkano kaya or ilang maleta kaya ang ibinigay sa mga congressman para sila po ay maging masipag dito po sa impeachment against Vice President Sara Duterte? Nakakapagtaka, di ba? Kasi nung impeachment ni President Bongbong Marcos Jr., wala tayong narinig sa kanila. Nagdrama-drama pa sila para kunyari makatotohanan. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni A Holding, ayan takot sila manalo si BP Sara sa 2028 kasi posible na managot lahat mga tao sangkot sa flood control project. Talagang hindi lang posible, talagang mananagot talaga lahat yan mga kaubayan. Siyempre, malapit na mag 2028 kaya hindi sila titigil. Oo nga eh. Isa lang naman ang gusto nilang mangyari at yun po ipapakita natin mamaya, okay? Sabi po dito ni Luesa, gawin na agad para malaman kung may kasalanan para makulong. Kung wala kasalanan, good. Ayan. Nagmamadali sila dahil malaki ang takot nila kay Sara Duterte. Mayroon bang dapat ikatakot? Tanong lang po. Ayan, nagtanong po sabi po ni Lodevico, ayan. Sabi naman po ni Aida, hindi lang double time, triple time pa ang ginagawa nila. Takot na takot silang lahat. Pag naupo si BP Sara, sure ball. Yan, mananagot ang dapat managot. Bakit hindi tutukan ang flood control anomalies? Puro BP inaatupag nila. Correct. So, ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion dito sa walang bakasyon pagdating po sa pagdinig ng impeachment ni BP Sara? No, hindi sila titigil kahit nakabakasyon na ang Kamara. Just comment down below mga karibin natin. Pero teka lang, no? Bakit ba talaga nila ginagawa to? Bakit ba mamadali silang i-impeach si Vice President Sara Duterte? Ito po mga kaubayan. Si Luestro pa rin, no? Ito. Sabi po kasi dito, no? Para masigurong hindi makatakbo kailanman si BP Sara. Kaya nagtatanong, no? Luestro nais matuloy ang impeachment kahit pa mag-resign ang Vice Presidente. Ayon kay Luestro na siya ang ring chairman ng House Committee on Justice, mahalagang ipagpatuloy ang impeachment proceedings upang marisolba. Anya, hindi lamang ang usapan sa pagtanggal sa pwesto, kundi pati ang mas mabigat na parusa, permanenteng diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayun na. Bistado na kayo. Bistado na kung bakit. Kaya pala minabandali nila mga kababayan yung pag-impeach kay BP Sara dahil gusto nilang masiguro na hindi na makakatakbo si BP Sara sa anumang posisyon sa gobyerno.
Oh, ayun pala yun mga kaubayan, no? Gusto nilang pigilan na maging presidente, ha? Si Vice President or tumakbong presidente si VP Sara sa 2028. Pero ano ba? May magagawa pa ba kayo? Kung tao na talaga ang may gusto. Di ba? Kung taong bayan ang may gusto. Actually, pinagbigyan na kayo ng taong bayan, no? Pinagbigyan na kayo. Si President Bongbong Marcos nandyan pa. Di ba? Pinagbibigyan kayo ng taong bayan. So, pagbigyan niyo na rin naman ang kahilingan ng taong bayan, no? Na maging presidente po ang isang Duterte pagdating po ng 2028. No, yun lang po ang hiling namin at hindi lang po hiling yan dahil talagang gagawin po namin. Okay? Tayo pong mga naniniwala na dapat Duterte po ang maging presidente sa 2028 ay alam ko po, gagawin po rin natin ang lahat para makaboto tayo at si BP Sara ang maging presidente. So, ayan, wag niyong pigilan, no? Huwag niyo pong pigilan ang kagustuhan ng taong bayan. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Ito may utang pala si Luestro. Yan 8 million Sabi ni Ace, the next Miriam, Miriaming maleta si si Luestro. Naninigurado si Madam Honorable para di mahabol ni BP ang mga maleta. Correct. The vision is very clear. The vision is very political clear. Correct. Hindi ninyo makakaya ang BP namin kasi agila yan, lilipad po. Bililibad pa rin yan ng tuwid kahit anong bagyong darating. Correct. Takot sila sa 2028 kaya gagawa talaga sila ng paraan pero hindi mananaig ang kasamaan sa mabuti. Ayan. Ito pa po sabi ni Joseph, ang panahon talaga ngayon ang matatapang pa siya ang maraming nagawang kamalian. Gagawin ang lahat para lang safe sila. Correct. Diba? Tama. Kasi tingnan nyo mula Kongreso, Senado at iba pang mga ahensya ng gobyerno, they are protecting yung iniisip po nating lahat ng mastermind, no? Pag pinapangalanan na yung mastermind, tikom na ang bibig ng lahat. Nako po. Most of the comments pare-paras lang, no? May mga takot talaga kay BP Sara. Sabi po ni Jojo, kailangan wag nyo patakbuhin presidente yan kasi kayo talaga ang tatakbo palayo pag nakaupo si Sara. Ayun na nga. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan sa gustong mangyari ni Luestro? Just comment down below mga karibu natin at eto na nga, pasadahan din po natin itong video ito. Nako, Luestro pa rin mga kababayan iyak. Eto, pakinggan po natin to. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos ngang magbida-bida at manguna upang patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte, di umano'y binansagang Dilima 2.0 na si Congressman Jinky Luistro posible di umanong matanggalan ng lisensya at masibak sa pwesto bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagsusulong na mapatasik sa pwesto si BP Sara Duterte at dating COMELEC and COA Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon. May malaking pasabog na siyang gigimbal umano kay Luistro at sa buong Kongreso. Ano kaya ito? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila sadyang totoo nga talaga ang kasabihan na digital talaga ang karma. Matapos ngang umalinga sa umuli ang tinatagong baho ng kongresistang si Jinky Luistro at kumakalat muli sa mundo ng social media ang isang video nito kung saan hindi nga makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na tila proud pa raw ang naturang kongresista na isiwalat sa publiko na itinago nito ang kaniyang asawa na nasasangkot sa kasong panggahasa. Kaya
Kaya naman komento nga ng marami sa ating mga kababayan ay tila malinaw raw itong isang obstruction of justice, kaya dapat lamang umano itong kasuhan at tanggalan ng lisensya dahil sa kinakaharap nitong controversial na issue. Ayon pa sa kumpirmadong balita source online, Guanzon hinamon ang Integrated Bar of the Philippines na imbestigahan si Kong Jervy Luistro sa kanyang bagong programa sa SMNI kasama si Miss Cathy Binag. Hinamon ni dating COMELEC at COA Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon ang Integrated Bar of the Philippines na magsagawa ng imbestigasyon laban kay Batangas Representative Jervy Luistro kaugnay ng kontrobersiyang kinakasangkutan ni Luistro matapos umanong aminin ito na itinago niya ang kaniyang asawa na nahaharap sa kasong paghahasa. Sa naturang programa, diretsahang kinwestiyon ni Guanzon kung bakit wala pang aksyon ang IBP sa naturang usapin. Nabanggit ni Guanzon ang umano'y usapin ng legal fees na may kaugnayan sa kasong hinawakan ng law office ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni BP Sara Duterte. Ang mga pahayag ni Guanzon ay lumabas sa gitna ng umiinit na diskurso sa politika at batas, lalo na si Representative Luistro ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Justice na humahawak sa mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaints. Sara, anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa buong detalye ng balita, narito at panoorin pa natin ang full video. Eto pag-usapan natin itong impeachment ni BP Sara. Nako, siya naman ang ginigisa. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipagsampina ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Giit ni Duterte, hindi pwede magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Bagay na maituturing daw na isa na namang fishing expedition. Yon, kasi ganito yan. Gustong pabuksan itong bank accounts ni BP Sara in connection with the impeachment. Sabi ni BP Sara, wala kayong ebidensya. Diba? So in short, paano pumasa? Paano nagkaroon ng substance yung reklamo nyong impeachment? Pabubuksan nyo. Dapat yun, meron na kayong ebidensya na ganito ang laman. Ganito ang pera ni BP Sara, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo kukuhanin sa akin. Bakit sa akin mo kukuhanin yung ebidensyang kakailanganin nyo? Nagigets po? Ang tawag dyan, fishing expedition or may nga sabi ko pambira, ang laki na ng problema natin sa gera. Itong mga congressman, ang inaatubag, mangisda pa. Itong mga congressman, ang inaatupag, yung impeachment ni BP Sara, hindi na nga masolusyonan itong problema sa langis. Nangingisda pa kayo, mga animal kayo. Diba? Hindi. Ang gusto kasi nila mangyari, parang self-incrimination. Yung ebidensya nila, galing sa akin. Dapat sa akin, taka ba kayo? Kayong nagsamba ng impeachment, dapat meron na kayong ebidensya in the first place. Yun po ang punto ni BP Sara. Tama naman, at alam naman ng mga abogado yan. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang humiling ng pagpapasampina ng financial records ng bise. Yan naman, sabi na natin. Alam na natin si Joke. Game plan. Alam mo yung pagpapabukas ng bank account? Kaninong game plan yan? Trilyanis na trilyanis. Dilaw na dilaw. Kain suka na kain. Di ba? Alam na natin yung tugtugin na yan eh. Pero in short, wala talaga silang matibay na ebidensya sa Duterte. Alam mo kung anong style dito? Huwag na tayong maglokohan. This is just harassment. Ang punto dito, babuyin si Sara. Yan lang yun. Siraan, no? Siraan din. Patagalin. Banatan. Alam nila, malaki chance na hindi naman mananalo tong impeachment pagdating sa Senado. Malaki chance, okay? Hindi ko sinasabing hindi mananalo yung impeachment sa Senado, pero malaki chance. Pero ang totoong laban ng impeachment, gisahin dyan. Para bumaho si Sara, para pagdating, baka akala nila, matatalo na nila si Sara. And si Sara is the person to beat sa presidency sa 2028. Alam nyo, kahit Correct ka. So lahat gagawin po nila, no?
wag lang makatakbo si VP Sara sa 2028. Lahat gagawin po nila kahit po ito ay labag sa batas. They are only just bending the law, no? To please. Oo, yun yung sinasabi ni palagi ni ni Erwin Tulfo, to please the people. Pero yung people na sinasabi nila, ito pong kanilang mga master. Ayan. To please the master, hindi pala the people. Oo. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction dito mga karbi natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.